Good morning guys, welcome back to my channel. This is Facno Gaming, Ragnarok Origin, Continental Guild, Pine 5 server. So for today's video guys, magpo-focus po tayo sa feathers. And kasi napansin ko po nung mga nakaraang pong video ko ay hindi po natin masyadong na-maximize po yung bawat build po natin. So for today's video guys is magpo-focus na po muna tayo sa feathers para po mas lalo po maintindihan po ng ating mga viewers. So for today's video guys, yun nga po, but before I start, ay gusto ko lang po magpasalamat sa lahat po na nag-subscribe and nag-like ng first video po natin last week. And sana po, supportahan nyo pa po si Facno Gaming para ma-reach po natin yung 1,000 subscribers para po tuloy-tuloy po ang ating paggawa ng content. So let's start. So ang feathers ko guys, ako nga po pala ay free to play lamang. Minsan po naglo-load po tayo 55ers. Pero hindi po talaga tayo nag-spend ng masyadong malaking pera dito. So, para sa akin po, ito po yung pinaka magandang build for us na hindi po gumagastos talaga. So, 3 purple or violet and 2 orange. Ano po? PvE stat lang po yung binibigay niya. Pero, para sa akin po, ito po talaga pinaka the best na build. So, para po sa akin, higher tier, higher stat. So, nag-focus po ako, pataasin po yung tier ko, yung tier ng mga feathers ko, para po mas mataas po yung stats na ibibigay po sa akin. Kahit alam ko naman po na yun pong 4 orange, 1 violet ay may bigay pong PvP stat. Pero kaso po, bilang free to play nga po, ay hindi po, sa ngayon time po, hindi pa po natin siya ma-achieve. But, siguro po, banda-banda po dyan, pwede po ma-achieve po natin yan, magpapalit po tayo ng ganito. So, utay-utay po yan. Makikita nyo naman po dito po sa baba, ay nag-start na po ako magpalit ng 4 orange, 1 violet. Pero dito po muna tayo sa 3 violet, 3 purple, 2 orange. Explain ko lang po. So, ako po ay paladin. So, mas nagfo-focus po ako sa defense statue para po sa ating feathers kaysa po sa attacks statue. Ano po? So, katulad nga po ng sinasabi ko, pansin nyo naman po siguro yung tier ng aking mga feathers ay matataas po. Nasa 11, tier 11, tier 10, ano po. Pinapantay-pantay ko lang po yan. Kunwari, sa ngayong linggo, focus ako sa defense. Next week, apps ko naman po, ito pong attack feathers or attack statues. Ano po, ganun lang po. Wag din po natin iwan yung attack feathers kasi kailangan din po natin yung para sa ating divine power and stats na din po. Okay, simulan po natin sa defense feathers. Sa defense feathers po, gumagamit po ako ng knight feathers, which is nagbibigay po sa atin ng physical and magical defense plus PvP damage reduction. So, magagamit po natin to sa mga PvP grinds po natin. Ano po? Then, ang isa pa pong orange natin is ito pong Terra feather, which is nagbibigay din po siya ng physical def, magical def, and ito pong kailangan ng paladin ay ang max HP. Then, soul na defense feather po, physical def, magical def, mercy, physical def, HP na kailangan din po ng ating paladins. Virtue, Vit, and max HP. Ito po, the best feather po para sa akin, para po sa ating paladin kasi bibigay po siya ng Vit and max HP, which is one of the main stat na kailangan po talaga natin as paladins. Ano po? So, siguro nagtataka kayo bakit soul at hindi itong alin ba dito yung nagbibigay ng wait lang. Max H. Ito po. Bakit hindi grace? Dahil ang grace naman po nagbibigay ng physical attack ay magical attack and max HP na wala po dito sa soul. Ano po? Ang explanation ko lang po dyan is yung po kasing grace, itong grace at justice, dito po siya nilalagay sa attack statues, which is na para po mas ma-focus ko po ito, mas madali ko po siyang i-apps kasi dito ko lang po siya sa mga attack feathers or attack statues nilalagay.
Kasi kung ito po, explanation ko, kung ito po, Grace, ilalagay ko rin po dito sa defense feathers, para po sa akin, may iwan po yung kanyang level. Which is, pag maiwan po yung level niya, maiwan din po yung level ng tier natin. Kasi, dito po sa ating mga feathers ay, ang magiging active tier po ng ating statues ay yung pinakamababang level ng ating feathers. For example, dito po, ang pinakamababa pong level ng feathers po natin dito is 10. So, ang ating pong tier level is 10. Ano po? Kung ito po ay 5, 1, 2, or 3, kung alin pong pinakamababa, siya po yung magiging tier level po ng ating statues. Which is yun, kaya nga po, ang nilagay ko na po, para mag-focus po ako dito sa mga defense feathers na ito, mas madali ko pong kuhanin, mas madali po ako makakapag-pa-level po ng feathers. Ano po? Na which is tingin ko naman po ay magagets nyo po kung bakit po yun ang ginawa ko. Pero nasa sa inyo pa rin po kung gusto nyo po maglagay po ng raised feather sa defense nyo para magkaroon po kayo ng max HP na dagdag. Nasa inyo po yun. Pero para sa akin po, mas magaan po yung buhay ko sa pag-a-ups ng feathers pag ganito po yung ginawa ko. Ano po? Disclaimer lang po pala ulit, lahat po ng sinasabi ko dito ay para sa aking opinion lamang po. At kung tingin nyo naman po ay may mali, ay huwag nyo na lang pong gayanin. Pero pag tingin nyo po ay nakakatulong, ay pwede nyo pong gayanin at nagpapasalamat po ako at nakakatulong sa inyo. So, dito naman po tayo sa attack feathers. Ano po? Day feather, which nagbibigay ng ignore defense, ignore physical defense, ignore magical defense, and PvE damage bonus, which is ginagamit din po natin sa grindings. Dito naman po sa sky, patak, matak, physical attack or magical attack, ignore death din po, ignore physical death, ignore magical death, na which ginagamit din natin sa, pwede na natin ito magamit sa PvP. Po. Tapos valor, strength, patak, matak. Ito po, explain ko lang po dito, bakit strength, bakit valor. Ano po? Sa lahat po ng mga attack feathers na violet, tingin ko siya po yung mas kailangan ko kaysa po sa dex and int. Parang strength po yung mas kailangan ng paladin para sa akin kaysa po dito sa int tsaka sa dex. So sa inyo po, kung mas kailangan yung int, pwede naman pong gawin yung int yan, or gawin nyo pong glory or faith ang ilagay nyo dito. Pero para sa akin po, itong mas importanteng dalawang to, itong mixed feathers natin na grace, which is nagbibigay ng patak, matak na 11, at max HP na kailangan din po ng ating mga paladin. And justice. Ano po, defense, physical defense, and ano po, yan. Mixed feathers po na na nilalagay ko po dito sa attack statues. So, ganun lang po, pare-pares. Ito po, identical po talaga yan. Identical. Makikita nyo po kung ano po yung nakalagay dito sa Valkyrie Duel, Rune, Weapon. Pare-parehas lang po sila. Siguro po nagkakaiba lang po is yung level ng feathers at level ng tier. Dito rin po sa defense, ganun din po. Identical po yan. Hanggang dito po. Identical po yan, pare-parehas. Dito lang po sa baba, katulad mo nung sinabi ko kanina, nagpapalit na po, nag-uutay-utay na po ako magpalit ng divine feather and nature feather. Now, which is ito pong divine feather ay nagbibigay sa atin ng PvP damage reduction, physical defense, magical defense, and max HP again na kailangan po ng ating mga paladin. So, ito pong feather na to ay nakakatulong po sa atin sa PvP kasi gawa po nitong damage reduction. Ano po, ang laking tulong po nito. And ito naman pong nature, parang same lang po sila, pero ang pinagkaiba po lang po nito sa PvE naman po, mas nagagamit po itong nature. Excuse me. So, ang papalitan ko po dyan is, soul and mercy. Ano po? Kasi ito pong virtue, para po sa akin, ito po talagang pinaka-the best para sa paladin. Kasi, vit and max HP. Ano po? Kaya siya po yung pinalitan natin. And dito po, bago ko po ito sinalpak, ay sinur ko po muna na ito pong dalawang feather na to ay tier 9. Ano po? Bago po sinalpak yan ay tier 9. Ito nga po, parang gusto ko pang ibalik muna sa gusto ko munang ibalik sa Soul and Mercy na tier 10. Para gusto pang ibalik
Kasi 5 tier 5 pa lang sila eh. Gusto ko pa talaga itong ibalik. Kasi parang nga sa akin, naniniwala talaga ako doon na high tier, high stats. Parang mas ano eh, napapansin ko mas effective or mas maganda yung bigay sa karakter ko pag ganun ang ginawa ko kaysa dito. Ito okay na to kasi tier 9 na siya. Ito parang hindi pa kasi tier 5 lang. Apo. So, merong iba na gumagamit ng sambang feathers na. Merong iba na gumagamit ng ito, order and truth feather, which is itong truth nagbibigay ng physical damage, magical damage. Ito kailangan din natin as panding physical damage. Yan po, tapos patak, matak. Ito naman is reduction. Ano po, na kailangan din natin. So, hindi lang po ako gumagamit ito kasi masyado pong costly or masyado pong expensive, masyadong mahal. Na tingin ko po ay masyadong maiiwan yung karakter ko pag nag-focus po ako dito. Or hindi ko agad mapapataas yung tier ng aking feathers pag dito po ako. Siguro po pag mapa tier 15 ko yung aking mga feathers ay papalit ako nito. Papalit ako dito para ano lang, konti-konti lang. Bibili ako nito, identity tier ko. If umabot siya ng tier 10, tsaka ako isasalpak. Ano po? Then paano ba? Ano pa ba? sa mga loader, pwede kayong bumili nitong light and dark. Sobrang ganda nito kaso talagang pang spender eh. Hindi ko kaya, hindi. Ito kasi pagka para sa akin, pagka yung tier 1 lang siya. Na-try ko kasi to, sinalpa ko pero parang mas maganda pa rin talaga yung ano eh. Itong feathers ko kaysa dun sa maglagay ako ng dark and light eh. Para sa akin kasi na-try, ilang beses ko na na-try eh. Ilang beses ko na na-try sa drilling, sa mga PvP events. Mas maganda pa rin to. Para sa akin, yung ganito, yung 3 purple, 3 purple, 2 orange. Sa ating katulad natin na hindi gumagastos. Pero pag may kakayanan ka naman gumastos, ito, the best. Ito the best. Or day and light for PvP. Tapos pagka may ano ka din naman, pwede din yung sa at time and ano ba yung kasama ng time? Time and yan, time and space. Ito, PvE damage bonus. Ito, patak, ignore death. Ayan. Ito naman, pang PvP. Ano po? Though, pwede mong gawin yan pagka spender ka. Kasi, alam ko, yan berries ang pambuild dito eh. Yan berries. Yan, 60. So, weekly makakabili ka ng 40. So, ano ba? 6 times 60 times 40 is 2,000 24 24 plus 24 plus 24 plus 24. So, kulang-kulang 10,000 yun. A week. Kulang-kulang 10,000 a week. Hindi ko kaya yun. Hindi ko natin kaya yun. So, tayo nag-aaliw lang. Laro lang tayo kung ano lang po yung kaya ng resources natin. Doon lang po tayo mag-ups. Doon lang po tayo. Pero kung may kakayanan po tayong gumastos, why not? Di ba? Kung doon ka naman naaaliw. Tsaka yung gastusin po natin dito is yung extra lang po natin. Ano pa ba? So, yun lang. Ito na rin yung ginagamit ko sa PvP and PvE. Hindi ko na pinapalitan ng day and light. Level 1 lang din naman yung tier. So, katulad nito. Try natin ah. Replace. Yan. Nagkaroon tayo ng plus 30% PvP stat dito. Pero yung stat namang iba dito bumaba. Ito ay ano natin. Meron tayong ditong VIT max HP 740 VIT plus 5 dito max HP 491 lang, dito 741. Ang layo, di ba? VIT plus 5 okay lang din. Meron tayong mga ganyan pero itong mga ano talagang
Para sa akin, ano eh, na-try ko talagang wala eh. Wala din talaga. Hindi ko alam sa iba. Pero marami kasi nagsasabi maganda daw to, kahit level 1 lang. Pero hindi ko alam, talagang pansin ko. Dito lang din talaga ako ano sa ano pa din ako. Dito pa din ako sa ano ko sa buo ko. Dito pa rin talaga ako. So siguro kung mataas ang level nitong Dark and Light, pwede. Pero pag tier 1 lang, para sa akin parang wala lang din. Hindi mo mararamdaman. Maganda siya pag mataas yung tier. Kasi nga, the high tier, the high stats, di ba? So, sa ngayon, ito lang muna yung buo natin. Ito lang yung ano natin. Pero, para sa akin, the best lang to. Try nyo lang. Tapos tingin nyo din, pagka yung tingin nyo may mali, or tingin nyo mahina, or tingin nyo hindi bagay sa character nyo, pwede naman kayo magpalit ng build nyo. So, ito naman sa akin is konting idea lang. Sana may makuha kayong idea sa video na to. At yun lamang po. Yun lamang po siguro ano. At ito po, tuloy-tuloy po natin yung i-apps. Tulad po nito, 11 na siya. So pagdating dito, 10, ito naman ang papa-level natin. Ganun lang, ano lang, pantay-pantayin lang natin, guys. So katulad nito, 11 na siya. Pwede siyang i-apps kanina, pero hindi ko siya in-apps. Inuna ko to para mag-tier 11 na. So ang next natin is ito. Kahit ito, kaya na nating i-apps next. Ito naman ang sunod. Ito dapat ang sunod. Pantay-pantay lang, huwag natin iiwan yung ibang feathers. Ano po? So, yun lang guys. Yun lang. Ano pa ba? May nakalimutan pa ba ako? Wala na. Wala siguro. Tsaka yung pala guys, pwede mo kasi paglaruan pala tong pwede natin paglaruan yung ating ito. Pwede mong i-convert yan. Huwag kayo matakot mag-convert dito. Kasi pwede natin yung i-bilhin ulit eh. Pwede natin bilhin ulit yan dito. Yan, ito. Pwede yan. Pero itong mga violets natin, tsaka ito pala. Itong nasa taas na to. Pag dinismantle mo yan, lugi ka. Kasi parang kalahati yan. Kuwari ito, 80. Pag dinismantle mo siya, tingnan natin, meron pa ba tayong feathers dito. All types, dismantle. Yan. 80. Dalawa na yan. Pero pag binili mo siya, is 80 isa. 80 isa. So, lugi. So, dito sa pagdi-dismantle dito sa taas, mag-ingat po tayo. Huwag po tayo basta dismantle ng dismantle. Dito, walang problema kasi convert yan. Pwede tayo bumili niyan. Pwede natin paglaruan, pwede natin paglaro. Kuwari, ito yung ating feathers. Yung ating feathers ay yung nakasalpak na feathers. Ito. Kuwari, gusto from Paladin, switch tayo to LK. Pwede tayo mag-physical. Pwede tayong mag-focus sa attack status natin, attack feathers. So ang gagawin natin, punta tayo sa feathers and yan. Ano ba yan? Yan, ito lang. I-recuperate po natin. Yan, ito babalik po siya dun sa dating 105. So ibig sabihin po, bago ko po makapagpa-tier 9, 105 feathers po yung kailangan natin. Tapos gagastos po tayo ng 1.9 million para po mapabalik. Po, yung return po natin is 80% ng Eden coin and all tier 1 feathers are of the same name. So, kahit naman po yung divine, pag kinonvert po natin, pwede po natin i-convert to time and space. Ano po? Pwede po natin yung i-convert dito kasi pag yun po minano nyo, parang dismantle, lalabas po ay ito, which is kailangan po para makabili po tayo ng time and space. Ano po? Ganun lang po, pwede po natin paglaruan yan. Huwag lang po dito sa taas. Huwag lang po dito sa taas. Kasi, lugi ka dito lugi. So, yun lang for today's video. Balik muna natin to.
Sana po may natutunan po kayo sa simpleng video po natin ngayon. Ayan. So, if you like this video po, kung nagustuhan niyo po, paki-like na lang po, paki-hit ng like button, and please subscribe sa ating channel by clicking the subscribe button and notification bell po pagka gusto niyo pong ma-notify sa next video po natin. At maraming salamat po. Happy grinding po sa ating lahat.